ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning. Subong adlaw sang Martes kadasig lang sang inadlaw. Ari na kita sa ika-19 nga adlaw sa bulan sang Mayo. Kumusta? O paring ahot gid sang tiyempo. Sa imo Batyagan nyo man ang kapaang nga daw hindi naton ma-explain lang nga daw mabatok ang tingkoy mo. Especially kung halin alas 10 sa aga hasta sa hapon alas 3, alas 4. mataugang mulat sa Iorte nga init gid ang aton sini na eksperyensyahan subong sa aton sini nga makauturan gina-remind gid kamo kung may mga early kamo nga kaladtuan, may mga transaksyon kamo, tempranuhin nyo. Dala payong inom tubig nga madamo, kay sagad ka expose sa inyo sini nga lawas sa sobrang init sang adlaw. Kay prone gid kamo sa makompormiso ang ikayong lawas ninyo. Sa forecast ang aton siniya nga pag-asa nga gin-announce sa ila siniya nga website ang heat index forecast subong iyang adlaw Mayo 19. Dumanggas Iloilo may 42 degrees Celsius. Iloilo City 42 degrees Celsius. Mantikwan ini basta lapaw 40 gani. kami malipay. Aray na sa danger level. Sa imo pang lakat, Makon mo to sa nagdigad nga adlaw 47 degrees Celsius ang kainiton. ang imong nasupat, malapor sila na ang dugan ko. Sa iban nga parte sa probinsya sang Iloilo, mayo nga balita kay may pagtupa sang ulan nga naeksperyensyahan pero may ara gid area nga wala pag gid maulanan. Grabe gid ang epekto sini sa aton sini nga mga pananom sa aton mga mangunguma kung hindi irrigated ang imo sini nga talamnan. Wala ka sang supply sang tubig, rain fed ikaw, nagasalig ka sa ulan, pangamuyo ang aton sini nga ginasandigan sa mga mangunguma naton, especially nga hindi palabot ang ila sini nga mga areas ka mga tanom, hindi sila kasugod tanom. Hindi sila kasugod tanom sang humay kay wala sang tubig nga kuwaan ti kung magsalig ka sa tasok. Ang epekto sina mahal ang diesel pangadaan. Sa imo kag Ayawan ka naman kagasto. Muina nga ginaburubantayan naton kag nagaupod kita sa pagpangamuyo sa mga mangunguma nga bisan nga may yara sing forecast nga El Nino kunta ni mag-ulan man sa pila ka mga lugar para maski papano mawisik-wisikan ang aton siniya nga mga pananom. Sa piyak nga bahin ang inmatalon sa epektibo kag matawhay ang pagtakop sang ginhiwat nga voters registration kahapon nga adlaw kaparehistro na kamo. Basi maglaom kamo bla o nga mayayara pa nga registration. Na buwas masili ka makadto ko tumahing agaw ko anay maparehistro ko maipa-correct ako. Tapos na ang
registration suno sa COMELEC. Sa imo Kahapon nga adlaw nagtakop ang voters registration sa aton siniya nagkalain-lain nga mga satellite voters registration area. Sa Iloilo City, Robinsons Mall gapon damo nagdugok, damo naghingagaw. sa imo yuhong nga to. Ang cut-off ginutod na lang siya sa alauna imidya kahapon kay perti kalaba mo ti hindi na ma-accommodate 1,000 na lang gid ang slot nga gin-allocate sa aton siniya nga Commission on Election para ma-accommodate ang iba naton nga mga kauturan kay bao ti manirado ya ang Robinsons. Supat malapos Kung pagustuhan mo lang aton mga kauturan hasta sa gabi mapila pa mo. Kay kanami gidabi magpila kun last hour kun last na minutes sang filing o kun sang registration. Amo ginayang hampang sang mga Pinoy no basta last 2 minutes. Focus na kita sa eleksyon ang masunod tapos voters registration. Handaan ta naman ang aton nga mga kauturan nga magapadalagan kiti may ma-file na sang COC dugay-dugay sa aton siniya nga mga luyag magkandidato sa barangay and SK election. Tapos ang ila sini nga registration, focus na sila sa alignment sa ila sini nga mga partido sa politika agud handaan ang eleksyon. Ti kabay pa nga madayon ha. Kay may mga may mga ginaduso pasubong nga ti i-postpone naman kuno ti kapila na ni nga postpone na mo man nagyapon. Ang pamangkot da nga kung i-postpone ang eleksyon, nag-aayo ang pangabuhi sa mga Pilipino. hindi maka Dapat naton dayon no naton kay kapila na sa iluhon ay nano man ya. mo yuhong nga to. Ang kumilekta iya ga overtime sila bisan weekend naga-voter registration mapakuway pa na sila tadi. Ay Bisan 4-day work week sila gani kahapon Lunes nga adlaw overtime ang aton sini nga mga COMELEC personnel para ma-accommodate ang mga luyag magparehistro. Ti dapat madayon gid ang barangay and SK election. Inday Si Kapda, si Kagawad, puro plastar na kamo sa inyo sini nga mga partido. Hindi gid kamo magpadala sa mga sulsulanay subong sa aton sini nga mga politiko bala. Sa aton sini nga mga kauturan nga ipasiguro naton nga mangi matawhay matalunsay ang barangay and SK election. Dasig na sa Chimpo 2026 barangay and SK election. 2027 na next year, no? Kag 2028 presidential election na. sa imo pagki ay kiay Sunod-sunod ini nga mga aktibidad nga ginahandaan sa aton sini nga COMELEC. hindi makato. Ipabati naton bala ang pahayag ni COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan sa ilaman sini nga nangin assessment sa katapusan nga adlaw sang voters registration kag kun ano ang ila nga ginahandaan masunod sini kay ti Mayo na kita subong sa masunod nga bulan June, July, August filing na dugay-dugay sang Certificate of Candidacy Sa imo kag ang natalana nga eleksyon sa maabot iya nga Nobyembre. imo nga Si Attorney Dennis Ausan ang COMELEC 6 Regional Director. No nga ma-mention pa pero sa aton paglantaw maano naton ini no makita naton ini after na sang ERB hearing kung ini bala conforman no sa pattern bali sa mga nagliligat na registration. Well, as I just said, no, wala kita sa specific target man, but of course, the way things are going, no, since we started the registration last year, aragi kita, no, sa porsyon to nga normally ginalantaw naton na maging increase aton nga registered voters. Well, we are right on track, no, especially sa atong mga field offices. Sa mga field offices natin, matapos ini nga aton registration period sa buong adlaw, then they will be posting all the list of applicants for those who are interested to oppose or to challenge the registration. They'll be given time to file the same, and the ERB, no, will be conducting a hearing on June 1 para ma-aksyonan, no, ma-approve or ma-disapprove ang mga applications for registration, and then after which consolidate na nila and then come out with a project of precincts na para sa 2023 barangay for the 2026 November 2 na barangay na SK elections. Okay, so after that,
no? It's just a matter of waiting na lang, training na lang dahil sa aton electoral boards, mangin handa na kita. Meaning, we are really within our timetable, no, sa atong preparations para sa 2026 BSK. Nabatian ang pagpahayag ni Attorney Dennis Ausan sa dugang nga pagpahayag ni Attorney Ausan sang COMELEC. No, sa mga municipalities and cities of the region. And so far, no, binalantaw naton nga doon di gid mag problematic ang aton nga last days ang registration, unlike in the past na kung sa diin grabe gid ang influx. So we attribute this sa aton man nga tama agresibo nga pagkandak sa mga satellite registration centers sa nagkalain-lain ng mga barangays kag sa mga eskwelahan. So makita naton subong nga hindi gid tama, no, ang pag-abot sa mga aton nga mga registrants despite, no, sang aton nga active nga information drive, no, for them to come out and register. So makita naton nga very manageable all throughout. So okay na ang mga nagsulod sa atong report coming from the other 4 provinces, no? Sa imo pag-ibig. Nabatian pagpahayag ni Attorney Dennis Ausan ang COMELEC Region 6 Regional Election Supervisor. Angot sa ila sini nga pagmonitor halin sang October 20 hasta May 18 so far daw ano man ma-smooth. Dako gid nga bagay ang ano blang paghiwat sang satellite registration. Hindi lang sa opisina sang COMELEC kundi gindala ini sa bulutuan, gindala ini sa mga barangay. Ti ang aton nga mga kauturan hindi nagawa mabudlayan sa pagbiyahe. Malapor sila na ang dugo. Bisan weekend ang aton nga COMELEC naga-open sa ila sini nga opisina para nga maakomodar aton mga botante. Ti diriya sa Iloilo City, ang target kun tani nga target nga mga number of voters era sa 20,000 na achieve na niya nila. So no kay Attorney Pinky Tentativa, lapaw na sila gani sa ila sini nga target. Ug mga walay. Kag ang remaining days ti babalaan naton nga dito giman nagdamo-damo ti madugang pa ina sa 306,000 plus ka mga voters sa bilog nga syudad sa Iloilo. I-add mo na dang 5 ka adlaw ti pilawihan ang nagdugang dira kada adlaw average ka lang abi butang mo ara sa 300 to 500 ti sa remaining 5 days damo-damo magura nadugang-dugangan pa ina. Ang imong nasupat, malapor sila. I-move on na kita sa COMELEC registration. Bantayan na lang naton ang eleksyon sa maabot yang bulan sa Nobyembre. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:48 sa aga. Dili sa padayon nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning, kuwaon tandugay-dugay report ni Emero Santiagudo. Dito sa may area sang Tikod, Lapas, may arasing Oplan kontra baha nga programa ang aton DPWH, ang aton Iloilo City Government. Sako subong ang aton siniyang DPWH kag local government sa pagdiklag, pagpatigayon sa clearing operation sa aton siniyang mga waterways, mga estero, kanal, creek. Kay ti kung magtig-ululan, bisan may El Nino kita, may aragi na kisayang panahon sa tig-ululan, handaan naton ina ti ang dredging activity ginapatigayon ina sa dry season kay ti gamay ang tubig, makapasulod kita sang mga heavy equipment, makalihog kita sa aton sini mga barangay workers, tupad workers nga naga-join sa aton siniyang kampanya kontra baha. Isa ini sa mga programa sa aton sini gobyerno kag diri sa Lapas may ginapatigayon subong iyang aktibidad. Inday, sa imo pag-iay, si Tutok gatulog ang laway. Subong ang mga tiniyon ko naton sa linya si Emero Santiagudo nagikan sa Tikod, Lapas. Ems? John, maayong aga. Live kita diri karon man sa may bahin sa Tikod, Lapas kung sa rin sa ang Oplan kontra baha sa DPWH dole kag Iloilo City Government. Ari bala pamatihan natin si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ito natin yung mga clean-up drives natin sa aton nga mga kabarangayan to make sure nga ang aton yung subong Oplan kontra baha hindi lang hasta 31 days but may maintain good sa kada barangay.
Pinakita natin ang mga basura, mga pet bottles, plastic, businingon, mga tiktok na kinakasabog at habog sa mga pumulong natin sa creek. Anong pinawagan natin, especially sa mga malapit na barangay? So, sa tanan barangays, hindi lang siguro dito sa Lapas, we have to make sure nga ang atong mga basura ihaboy din natin sa tsakto. Ang mga barangay natin may na-identify ng mga areas kung diin kita pwede na ihaboy ang mga basura natin. Kahit may mga days kita kung saan o gina-pick up ang atong mga basura. Actually, in some of the barangays, mula diri sa syudad, may ara na in partnership with Coca-Cola Foundation, may mga tricycle nga sugat sa ilang mga basura, no? We have identified Diyan, nabataan si Iloilo City Mayor sa Trias no, sa iya pagpaathag ko nga para sabihin ang programa sa Oplan kontra baha. Bali ang matabo diri, may i-employ sila no, ng mga tupad beneficiaries for a period of 31 days. Agad matinlo diri sa may bahin sa Hinaktakan, Napas, pakadto sa may Tabuk Suba. No? So ang mga tanan na waterways diri sa area nga ini, amo ni ang ipanglimpyuhan sa aton nga tupad beneficiaries. So in collaboration ini dyan sa Department of Labor and Employment at DPWH no isa man kaway no o mamitigate ang pagbaha matinluan ang mga waterways diri sa syudad no nabataan yung mantukaina nga nagpanawagan mismo ang alkalde sa mga pamumuno diri sa lugar nga hindi maghaboy sang basura kay kung makita niyo dira sa picture naton grabe gid ya kadamo ang basura diri sa may kilid sang nating waterway sa may area sang Tikod nga nagalinutaw lang ang basura gid dyan. Ti dapat na ginada bantayan sa mga barangay officials kay mga disiplinado ang aton sini nga mga Sir, dito ka mabataan. By the way, Ems, pila ka tupad members ang maka-avail? Ems, mga pila ka tupad members ang beneficiaryo sang sining programa, no? Kaya tingnan namin ini nga programa, kaya ang aton nga mga dole tupad beneficiaries, sila na lang ang malimpyo, no? Sa ila sini nga mga barangay, kaya kilala man na sila, kag ila man lugar, ila man dapat tinlo, mga pumuluyo ini sila sa mga barangay dira, Ems? Damo di sila, gapulula lang di sila, naka-uniform sa dole tupad. Siguro kung ma-estimate ko around 100 no, ang numero sa mga tupad beneficiaries natin. May nakuha kita din yung informasyon na daw aga para 5:30. May mga nag-umpisa na clean up dali sa may area sa Tikod, Lapas, no? Kay kung aga-aga kapayati, mas hindi mainit, medyo mainit-init na di sa area. So aga pa lang kaina, may mga nag-umpisa na clean up dahil sa may area sa Tikod. So 31 days ini dyan, nga manunlo sila. May mga, ang namin diri, may mga representatives man kita sa City Health Office kayo na naghatag sa orientation. Kaya Boris na din mo para sa ilang ikayong lawa. So mga i-take may mga i-imnon at sila nga mga bulong kagdugang nga mga protective na equipment agud makabulig sa ila nga while nagapaninlo sila maprotektado ang ilang nga kalawasan. So may mga orientation diri nga ginbuhat, may mga equipment man diri, mga dalaguan nga equipment nga dala ang DPWH na gamiton sa pagpaninlo. So hindi lang niya nga po naton nga pure lang gyud nga labor kay may mga dako man kita, may mga heavy duty equipment kita kayo na diri, hindi lang gani ko kasulod, pero may mga ara kita sa equipment, nagiga naman sa DPWH na mag-augment sa labor sa aton na dole tupad beneficiaries. Kabay pa nga mangin matawhay, no, ang nga programa. Thank you to them sa imo sining report. Sir, ano? Thank you kids sa imo sining nga mga balita. Ang iban pa karon bantayan na lang no sa iba naton nga mga kauturan. Sa iba naton nga programa diri sa Radyo Pilipinas. Salamat gid Ems. Nabatian si Emero Santiagudo sa area sang Tikod, Lapas ang aton nga mga dole tupad beneficiaries. Kabuilog ang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Iloilo.
DPWH, nagapatigayon subong sang clearing operation, pagpanglimpyo sa mga estero dira. Pero ang basura, bakit nato, no? Ang aton nga mga kabaranggayan, ang aton nga city government, ang GSO naton, kapilagi niya nagasulit-sulit, nga ang mga pumuluyo bala, hindi nyo gid pag iula, dahil hindi nyo pag imuad dumping site ang aton nga suba. Kay ayawan kapag panlimpyo ang aton siniya nga mga workers, GSO employees sa sining mga areas naton ti para makabulig kay may ara man kita sang nagahakot sina may mga material recovery facility man sa barangay kun ang lugar nga na ang bulutangan sang basura dira ninyo ibutang kay ginakolek man ina siya. O ti ulugtasan gid galing ang pila naton ka mga koturan hindi gid madula sa ila siniya nga sa kulang sang disiplina nga ginabantayan lang ang likod sang aton sini nga mga barangay officials. Ula didto. Di kon magbaha, ating basura galangoy man kisa upod sa ila Especially nga diri sa syudad sang Iloilo. Kung magbaha na ya, gamay-gamay lang pag-ulan, ga resulta ini sa pagbaha-baha. Speaking of baha, kapon gani nagbaha dito sa may Halandoni Street sa City proper, pero hindi niya tungkol sa ulan high tide. Ang tubi kay ti taob nagsaka sa mga drainage, tinakalabot, naglalapaw sa karsada. So, laka man lang nga mga senaryo, pero ti ang Iloilo City, yan, nabala na yan nga manubo mo. May ara ginetiyon nga magtaas ang high tide, ang tubig, ang taob, nagasaka. Kag pila ka mga dalanon naton, ang ginalapawan sang tubig. Tinagbaha gapon sa nagsanag ang adlaw, taas ang heat index, may tubig sa pila ka dalanon naton, no? Dere sa may area sa downtown area. Tining Oplan kontra baha programa ini, national program ini siya, no, nga ginasuportahan kag ginapanawagan sa pamunuan sa aton siniya nga presidente nga dapat ini buhilugan. Damo-damo na kita sa nakoveran sini may mga budget na diri from DPWH na gina-download sa mga LGUs para ma-make sure ang clearing operation nga ma-sustainer, mangintayo yun, kag ma-implement ang ini nga mga programa sa aton siniya nga lokal nga panguluan, especially ang kontrabaha nga program. Hindi ta na paghulaton pa. Saan pa ta mahulag kung tig-ululan na? Sa mga kauturan naton, sa mga kabaranggayan, immobilize gid mayo ang aton sini nga mga tupad beneficiaries kay sila na yung beneficiaryo sa cleaning drive. Hindi nga lista, lang sa listahan. Pagka lista, ayos na. Pagka picture, ayos na. Tapos, picture lang na nag-ubra. Blasib lang compliance kagang agi nila na daw. Wala man bla. Amo na dapat ang i-monitor gid maayo sang mga in-charge naton nga mga lideres sa barangay. Hindi nga i-monitor taya kung saan oya ginhatag ang payout. Tapos, ang trabaho ya, lipat-lipatan ta kag hindi naton ma-hit ang goal sa siniya nga maayo nga kausa sang Oplan kontra baha. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:58 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Wala na kita tiyempo diri sa aton siniya nga programa. Salamat gid sa pagupod, Ma'am Fredeline Canaga, sa aton siniya nga mga FB Live viewers, Ma'am Maribel Rapista, Sir Jean Karen Guno, ang gaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.